Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagbida ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga po ng matagumpay na taong 2023 para sa undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster Naoya Inoue, kung saan magkasunod niyang tinalo via knockout ang dalawang Unified Super Bantamweight World Champion na sila Stephen Fulton at Marlon Tapales, ay pinagmalaki nga po ni Inoue sa kanyang official Instagram account ang kanyang nakuhang award bilang NBA Fighter of the Year. Pagmamalaki ni Inoue na sa loob ng halos 100 taon ay ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na isang Hapon ang nanalo sa award na ito. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ang binansagang halimaw ng Japan. Bukod dyan ay sinabi din ni Inoue na bagamat parehong sa Japan ginawa ang mga laban niya kay Fulton at Tapales, ay masarap umano sa pakiramdam niya na umaabot na sa iba't ibang dako ng mundo ang mga nakuha niyang tagumpay sa sports ng boxing, kung saan positibo umano ang lahat ng naririnig niya. Dagdag pa nito na nararamdaman niya na daw ang pressure at bigat na responsibilidad na kanyang dinadala para sa bansang Japan. Kaya naman dahil dyan ay mas lalo daw siyang ginaganahan ngayon at mas dedikadong magbigay ng mas madami pang karangalan para sa minamahal niyang bansa. Sa kasalukuyan ay nakaplano ng bumalik ulit sa isang matinding training camp si Inoue sa susunod na buwan para sa kanyang pagdedepensa ng 4 na titulo niya kontra sa matibay na former world champion ng Mexico na si Luis Nery. Gaganapin din ang kanilang bakbakan sa bansang Japan sa buwan ng Mayo. At bagamat matibay si Luis Nery, ay sinasabi ng maraming expert na ang fighting style nito na isang over-aggressive fighter na may mahinang depensa at kahinaan sa bodega ay magmimistula umanong pagkain lang para kay Inoue. Kaya naman kahit 4 na buwan pa ang aantayin natin bago makita ang laban ng dalawa, ay sinasabi na agad ng mga experts na knockout ang sasapitin ni Nery kay Inoue. At pagkatapos naman kay Luis Nery ay plano namang isunod ni Inoue ang former Unified Super Bantamweight World Champion na si Muradjon Akhmadaliev sa buwan ng September. Plano pong lumaban ni Inoue ng 3 beses ngayong taon, kaya naman magiging aktibo talaga ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay ayon nga po sa Boxing News 24 website, ay kumakalat na umano ang mga balita ngayon na magtutuos na si undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez at ang kambal ng kanyang huling tinalo na si Jermall Charlo sa 5 de Mayo. Huling beses lumaban si Jermall Charlo nitong buwan ng November lamang, kung saan tinalo niya via unanimous decision si Jose Benavides Jr. Pero ganun pa man nga po ay hindi kumbinsido ang mga fans na may pag-asa itong manalo kay Canelo. At bagkos pareho lang daw ang sasapitin nito sa kanyang kambal na si Jermell noong magtuos ang dalawa nitong buwan ng September, kung saan tinalo ito ni Canelo nang walang kahirap-hirap. Mas gusto pa din ng mga fans makita ang bakbakan sa pagitan ni Canelo at ng undefeated knockout artist David Benavides. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng armas na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon, mga Pinoy na